Morning everyone. So yung scripture po na ay binahagi ni Pastor Russell ngayong araw is all about John 1 verse 14. So yung pinakauna po doon is of course in-explain yung the word of God becoming of flesh. Ang natutunan ko po doon is yung kahalagahan ng pagsasacrifice ng Lord sa kanyang anak upang ibaba sa lupa, at of course hindi para iligtas tayo, pero kasama din sa pagligtas natin ay magsasacrifice siya. Nagkatawang tao siya katulad natin, nasasaktan na rin physically. So mas nagmatter sa akin yung pagpako niya sa krus, since talagang inako niya lahat. Ikaw ba naman mas pipiliin kang ipako sa krus kaysa sa taong magnanakaw, masama ang ugali, tapos ikaw na ang gusto mo naman na ikabutihan para sa bawat isa, ikaw pa yung napako, pero tinanggap ng Panginoon yun. Hindi siya nagreklamo, hindi siya tumakbo, ngunit ang sabi niya, hayaan mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So napaka mapagmahal ng Panginoon sa atin. Hindi niya titignan ng bawat isa sa atin, mas patuloy niya tayong minamahal sa kabila ng ating mga kasalanan. Sinabi din doon na ipiniwanag din ni Pastor Russell na mahalin natin ang Diyos entirely. Wag tayong mag-move back sa pili natin sa Panginoon, dahil malaking kasayangan talaga ang hindi mo napili sa Panginoon at hindi magkaroon ng relasyon sa ating Father God. Kasi alam ko siguro ang bawat isa sa atin, kung hindi tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, kaya siguro maraming ganitong pangyayari sa kamunduhan, dahil hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila alam yung magandang balita ng Lord. Kaya maraming mga tao na gumagawa ng kasamaan dahil hindi nila pinapahalagahan at hindi sila naniniwala na may Diyos na totoo at buhay. Kaya naman mas mahalaga rin na i-share natin yung words of God. Magsisimula sa ating mga magulang, sa mga kasama rin sa ating bahay, hanggang sa mag-elevate na makakapag-share na rin tayo sa mga kaibigan natin sa labas, at nang sa ganon lalawak yung mga nakakaalam sa Panginoon. Dahil ngayon for sure maraming makikilala sa kanya sa pangalan, pero hindi siya kilala talaga, wala talagang relasyon sa kanya. Kaya mahalaga na na-explain, nasasabi, na ibahagi yung mga information, yung magandang mensahe para sa ating Panginoon, dahil hindi siya makasarili. Gusto niya lahat ng mga ginawa ng Panginoon ay mapupunta sa Kanya. Kaya ayan po, let's pray na dumami pa ang magkakaroon ng relasyon sa Panginoon at magpatuloy tayo sa ginagawa nating pagpupray sa Kanya.